China nababahala sa posibleng pagbili ng Pilipinas ng Typhoon missile system. Nagbigay ng babala na magkakagulo kung ito ay ipipilit. Pilipinas pumalag. Ipinatawag ang Chinese envoy at naglabas ng protesta para sa panggigipit ng Beijing. At Malaysia sumali na rin. Hindi rin nagustuhan ang bagong batas ng Pilipinas. Ano ang dahilan at saan hahantong ang mainit na tensyon sa rehiyon? Mga kahistoryador, ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ay tumitindi dahil sa kontrobersyal na Typhoon missile system. Ang armas na ito na ipinakalat ng Estados Unidos sa Pilipinas ay naging sentro ng bagong panggagalaiti ng China sa Pilipinas. Ayon sa source ng GMA News, matinding pagtutol ang ipinahayag ng China sa planong pagkuha ng Pilipinas ng Typhoon Mid-Range Capability Missile System. Ayon kay Lin Jian, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China, ang hakbang na ito ay mapanukso at mapanganib na maaring magdulot ng geopolitical na komprontasyon ng armas sa rehiyon. Subalit, hindi nagpapatinag ang Pilipinas sa harap ng mga babala ng China. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ay nagpahayag ng determinasyon na magpatuloy sa pagpaplano para sa ganitong uri ng kakayahang militar. Bagamat hindi patiyak kung ang Typhoon mismo ang bibilhin, binigyang diin niya na ang Pilipinas ay may suporta ng internasyonal na batas at tinanggihan ang mga pahayag ng China bilang waste of airtime. Ang AFP Chief General Romeo Browner Jr. ay mas malakas pa ang pahayag na nagsabing nais niyang manatili ang Typhoon system sa bansa magpakailanman. Ang sistema ay unang dinala sa Pilipinas noong Abril para sa isang military exercise. Pagkatapos ay dapat aalisin na ito noong Setyembre. Subalit, na-extend na naman at ngayon wala pang balita kung kailan ito aalisin. Subalit, may hinala ako mga kahistoryador na hindi na muna ito aalisin lalo na't matindi pa rin ang sigalot ng Pilipinas at China. At sa tingin ko, hihintayin muna na makabili nga ang Pilipinas ng ganitong sandata bago ito tuluyang ibalik sa Estados Unidos. Binigyang diin ni Teodoro ang karapatan ng Pilipinas na magkaroon ng missile system na sinusuportahan ng internasyonal na batas. Tinanggihan niya ang mga pahayag ng China bilang pag-aaksaya ng oras at idiniin na ang buong mundo ay nakakaunawa kung sino ang nasa tamang landas. Ang Typhoon, isa sa 3 ground-based missile system ng US Army, ay may kakayahang maglunsad ng Tomahawk at Standard Missile 6 na may malawak na saklaw at maaring magbanta sa mga interes ng China sa rehiyon. At para sa akin, ang desisyon ng Pilipinas na magpatuloy sa planong ito sa kabila ng mga babala ng China ay nagpapakita ng lumalaking pagtitiwala ng bansa sa kanyang alyansa sa Estados Unidos at determinasyon na protektahan ang kanyang mga interes sa West Philippine Sea. Pero bakit nga ba takot itong China sa Typhoon missile system? Sa lakas at moderno ng kanilang mga kagamitan, bakit tila nababahala sila na magkaroon tayo ng ganitong armas? Ayon sa mga eksperto, ang paglalagay ng Typhoon sa Pilipinas ay maaaring magbago ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang Typhoon missile system ay may kakayahang maglunsad ng Tomahawk at Standard Missile 6
na may malawak na saklaw na maaring umabot sa mga lokasyon ng China. At sa laki at lawak ng China ay talagang matatamaan sila ng mga pag-atake mula sa sandatang ito. Ito rin ay nagbibigay sa Estados Unidos ng mahalagang tactical advantage sa anumang potensyal na komprontasyon sa China, lalo na tungkol sa Taiwan. Bagamat ang hakbang na ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas, ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Estados Unidos na tinatawag na First Island Chain, na naglalayong pigilan ang impluwensya ng China sa rehiyon. Ang Pilipinas kasama ang Taiwan at Japan ay mga susing bahagi ng estratehiyang ito. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong ay nananatili. Ano ang magiging epekto ng Typhoon Missile System sa balanse ng kapangyarihan sa West Philippine Sea? At paano ito makakaapekto sa relasyon ng Pilipinas hindi lamang sa China, kundi pati na rin sa Estados Unidos at iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya? Marahil wala pang nakakaalam mga kahistoryador, subalit ang unti-unting pagpapalakas ng Pilipinas ay isang magandang balita na nasa tamang landas tayo pagdating sa pagdepensa ng ating bansa. Dahil kung ikukumpara sa mga nakaraang administrasyon, tila bulag at pipi ang gobyerno upang aksyonan ito. Mga kahistoryador, ang China at Pilipinas ay nagpalitan ng mabibigat na akusasyon tungkol sa mga insidente sa pinag-aagawang karagatan. Noong Sabado, nagkaroon ng banggaan ang mga Coast Guard vessels ng dalawang bansa malapit sa Sabina Shoal, ang ikalimang maritime confrontation sa loob lamang ng isang buwan. Ang masakit rito, tila tayo pa ang sinisisi ng China at sinasabi na tayo raw ang nagpapasimula ng provokasyon kaya sila gumagawa ng mga aksyon. Subalit, ito ay pagtatakip lamang sa maraming beses na pambubuli ng Beijing sa ating mga barko at mga tauhan. Ito ay kahit pa nga noong 2016, isang internasyonal na arbitration tribunal ang nagpasya pabor sa Pilipinas, na nagsasabing walang legal na batayan ang malawakang pag-angkin ng China. Gayunpaman, patuloy na tinanggihan ng China ang desisyong ito. Sa kabilang banda, ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China patungkol sa mga teritorial na usapin sa West Philippine Sea ay patuloy na tumitindi. Kamakailan, ipinatawag ng gobyerno ng Pilipinas ang kinatawan ng China sa Maynila upang iprotesta ang bagong pag-aangkin ng Beijing sa mga karagatang malapit sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Ang Panatag Shoal ay isang mahalagang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na nagbibigay sa bansa ng karapatan sa mga yamang pangkaragatan sa lugar na ito. Ayon kay Maria Teresita Daza, tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs, ang pag-aangkin ng China ay lumalabag sa soberanya ng Pilipinas. Sumasalungat din ito sa internasyonal na batas, partikular sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award na pabor sa Pilipinas. Iginiit ni Daza na ang mga baseline na idineklara ng China ay walang legal na batayan at hindi kinikilala ng Pilipinas. Noong linggo, November 10, 2024, minarkahan ng China ang sarili nitong baseline sa mga karagatang malapit sa Panatag Shoal. Ipinahayag ng Beijing na ito ay isang natural na hakbang ng gobyerno ng China. Ang pagkilos na ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa Pilipinas,
at iba pang bansang may interes sa rehiyon. At syempre, ang ganitong pagtatalo ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang engkwentro sa pagitan ng mga barko ng dalawang bansa. Posible nga na gumanti na naman itong China at maging agresibo dahil alam nilang mas lumalaban at pumapalag na ang Pilipinas kumpara noong mga nakaraang paghaharap ng mga barko nito. Mula sa simula ng taong 2024, umabot na sa 56 ang kabuuang bilang ng mga protesta ng Pilipinas laban sa China. At sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula July 1, 2022 hanggang November 12, 2024, umabot na sa 189 ang kabuuang bilang ng mga protesta. Ganito karami na ang inihain natin na mga reklamo, subalit matigas pa rin ang Beijing at nangangatwiran na ang Pilipinas ang walang karapatan para sa karagatan sa South China Sea. Mga kahistoryador, noong nakaraang linggo, may mahalagang pangyayari sa Pilipinas na nagdulot ng tensyon sa Southeast Asia. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang bagong batas na tinatawag na Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Bakit ito naging kontrobersyal? Una, ikinagalit ito ng China. Ang China kasi ay nag-aangkin ng halos buong South China Sea sa pamamagitan ng kanilang 9-dash line. Tinututulan nila ang mga bagong batas ng Pilipinas dahil sa tingin nila ay lumalabag ito sa kanilang teritoryo. At ang pangalawa ay nagprotesta rin ang Malaysia. Ayon kay Deputy Foreign Minister Mohammad Alamin, ang mga bagong batas ng Pilipinas ay sumasaklaw sa ilang bahagi ng Sabah, isang estado ng Malaysia sa hilagang Borneo. Sinabi ni Alamin na magpapadala sila ng protest note sa Pilipinas para ipaglaban ang kanilang soberanya. Ang tensyon na ito ay bahagi ng mas malaking alitan sa South China Sea. Maraming bansa ang nag-aangkin ng mga isla at karagatan dito, kasama ang China, Vietnam, Pilipinas, Taiwan, Malaysia at Brunei. Ang mga bansang ito ay may magkakaibang claims sa mga isla tulad ng Spratly at Paracel, pati na rin sa mga yamang dagat at enerhiya sa lugar. Bakit mahalaga ang South China Sea? Ito ay isang strategic na daanan ng mga barko at mayaman sa mga yamang dagat at posibleng langis at gas. Kaya naman gustong kontrolin ito ng China, pero tinututulan ito ng ibang bansa, lalo na ng Pilipinas na nanalo sa isang international tribunal noong 2016 laban sa mga claim ng China. Ikaw mga kahistoryador, pabor ka ba na bumili ng Typhoon missile system ang Pilipinas? Pabor ka rin ba sa bagong baseline rule na inilabas ng Pilipinas na nagpapakita kung hanggang saan ang sakop ng ating teritoryo? Comment down below ang inyong mga opinyon.